Mga ka-DIY, ito na yung ating 8 solar panel. Sabi ko nga, ito yung wire niyan, pababa. So ayan, nakikita nyo. So bumaybay yan sa gilid nung pader. And then connected na yan dito. Pero hindi pa yan live mga ka-DIY. Kasi yung dulo na solar panel, hindi pa yan naka-series. So hindi kasi abot. Tsaka yun nga, nag-set up pa tayo sa baba. Ngayon ikakabit natin to. Ayan, para mapagkabit natin yung dulo na solar panel mga ka-DIY. So ayun, ikabit ko muna and then ipakita ko sa inyo mga ka-DIY. Once ikabit na natin to, live na to mga ka-DIY. 400 volts DC. Kasi 50 volts isa niyan eh. So naka-series yan, 400 volts. So kabit ko na mga ka-DIY. So ayan mga ka-DIY, ito na yung ating jumper cable from pang-apat na panel natin papunta dito sa pang-5. So connected na sila. I-check na lang natin sa baba kung meron na tayong voltage. Kaso makulimlim no. So pero dapat meron pa rin tayong makukuha na VOC sa baba. So tingnan natin 'yon mga ka-DIY. Mga ka-DIY, ngayon testingin natin kung okay ba yung wiring natin ng solar panel. So dapat may makukuha na tayong voltage dito sa input ng ating DC breaker. So ito na yung ating tester, check natin. So positive, negative. Ayun no. So 363 volts DC. Kaya mag-iingat kayo mga ka-DIY kasi halos 400 volts yan. So makulimlim pa yan mga ka-DIY ah. So tataas pa yan kapag tirik yung araw. So ready na yung ating DC input. So itatap na lang natin yung ating AC at saka yung battery mga ka-DIY. Mga ka-DIY, problema pala. Gusto ko na sanang buhayin yung ating inverter kaso yung ating battery ay wala pa. Nagkaroon ng delay kay Deye. So ang gagawin natin ngayon, papaganahin muna natin siya as grid tie inverter. So sa umaga gagana na siya. Yun nga lang sa gabi hindi natin magagamit. So sa breaker box, wala naman tayong babaguhin. Same pa din yung DC, same pa din yung grid. Ito yung grid natin, 'di ba mga ka-DIY? Ang hindi lang muna natin gagamitin ay yung MTS tsaka yung AC out ng ating inverter o yung load side mga ka-DIY. So ngayon itatap lang natin muna temporary. Wala tayong gagalawin sa ating breaker dito mga ka-DIY. Pero yung Meralco natin na wire, itatap na natin. So kahit saan naman dyan, pwede na natin siyang itap kasi nga grid tie. And then ito yung load side, hindi muna natin to gagamitin kasi nga wala pa tayong battery. Pero before nga pala, before nyo buhayin yung ating inverter, dapat may grounding na kayo ha. So temporary, kinabit ko muna sa building yung ground ko kasi nagbubutas pa kami, nagbabaon pa kami ng grounding. So temporary lang yan mga ka-DIY. So ngayon itap ko muna to isa dyan. Dito na lang siguro itap ko dyan. And then i-power on natin kasi meron naman na tayong DC at saka AC from Meralco mga ka-DIY. So ayan mga ka-DIY, natap ko na yung Meralco side natin or yung grid side. Try natin i-power on. Naka-off pa yung solar breaker natin. Ito lang muna i-on natin mga ka-DIY. So tingnan natin kung mabubuhay yung ating inverter. Ayun no. So ayan, may power nang pumasok sa kanya from Meralco. So waiting pa yan, standby. So ayan. So syempre iset natin yung setting at saka yung grid. Grid setting. Ayan no. So unlock grid setting para ma-unlock yan 777. Okay. O di ba? And then 60 Hz. Ito. So single phase tayo, single phase mga ka-DIY, 230 volts. Then check nyo yan, check. Ayan, nag-a-alarm siya kasi nga hindi pa natin nabago yung setting na no battery. So normal yan. Tapos ito, wala naman na tayong baguhin. Ay, ito pala, baguhin natin yung oras. Yung reconnection time, gawin natin munang 60. Pero kapag nag-aano kayo sa Meralco, may net metering, dapat 600 seconds yan mga ka-DIY. Pero ayun, gawin natin 60 lang para 1 minute. Ito pala,
Dito ko pinipindot, dapat ito yung down button yung pindutin natin para bumaba mga ka-DIY. So long press nyo na lang para bumilis. So gawin natin 60 seconds lang para mabilis yung boot up natin. 1 minute mga ka-DIY. So alarm pa siya ng alarm kasi nga may isi-setting pa tayo. Normal naman yan. Paganahin natin siya as grid tie. Sa work mode, punta kayo. Ay, meron pa pala tayo kakabit mga ka-DIY, city sensor. So patayin ko muna mga ka-DIY ha. Pero dapat dito tayo sa zero export to city. Ayan. And then punta muna tayo sa battery. Kasi yun yung battery yung nag-off niyan eh. Dapat no battery mga ka-DIY. Noon, save natin yan. O, diba? Nawala na yung alarm kasi yung battery yung hinahanap niya. Ngayon, i-off ko muna to kasi ilagay natin yung city sensor mga ka-DIY. So ayan o, hindi niya pa nadidetect ng maayos. Ikabit ko lang yung CT mga ka-DIY. Kasi kapag gagamitin nyo to ng walang battery, kailangan nyo ng CT sensor kasi grid tie yung ating ginagamit mga ka-DIY. Sa pagkakabit ng CT mga ka-DIY, dito lang yan sa number 7 and 8. Ayan o, nakalagay naman CT 7 and 8. And then yung kabila niyan, yung mismong current transformer, ayan. Ilalagay nyo lang sa isang leg. Galing sa main ha, yung pinaka main yan mga ka-DIY. So ngayon i-power on ulit natin. Kapag baligtad yung CT, babaligtad nyo lang dito sa wire na to mga ka-DIY. Kung ito baligtad, papapakita ko sa inyo mga ka-DIY. So tingnan natin kung baligtad yung CT. Mga ka-DIY, itong setup na to ay grid tie ha. Pero yung ginawa nating breaker box, pang hybrid off grid talaga yan. So ito ay temporary setup lang habang hinihintay natin yung battery. O kaya kung magse-set up kayo ng walang battery ay pwede nyo tong gawin, grid tie muna. So punta tayo sa grid. So mukhang okay naman yung CT natin kasi hindi naman namula. Kasi usually kapag baligtad yung CT, ayan, makikita nyo dyan mga ka-DIY, magpupula yan kung baligtad yung CT sensor. Gusto nyo ba makita? Try natin. So try ko baligtarin na para makita nyo. So ayan mga ka-DIY, nakita nyo, baligtad pala yung kabit ko. Kasi nung nag-on na siya after 1 minute, makikita nyo negative yung nare-read ng ating CT sensor. Ibig sabihin, yan kasi yung kinukonsumo ng laundry ngayon mga ka-DIY. So baligtarin natin para mag-positive yan mga ka-DIY. So ayan mga ka-DIY, tama na yung reading ng ating CT sensor. So ayan o, positive na siya mga ka-DIY. Ngayon pwede na nating buhayin. So nakikita nyo, meron na tayong grid. Meron na tayong 60 Hz, 230 volts. So buhayin na natin yung ating, sa setting pala, punta tayo sa system work mode. Sabi ko nga kapag grid tie, dapat dito tayo sa zero to export to CT. And then dito sa Solar Max, ilagay nyo kung ilan yung mismong solar panel na naka-install sa taas, which is 5,000. So 5,000 ilagay natin dyan mga ka-DIY. Kung ilan yung total na solar panel na nakakabit, yan yung max solar power. Kailangan baguhin nyo yan ha. Tapos yung no battery, yung ginawa natin sa battery setting. And then ito, wag nyo nang i-check yung solar cell kasi hindi naman tayo naka net metering. Tapos ito, syempre load first tayo. Pero wala, hindi naman yung gagana, wala namang battery eh. Grid peak shaving, wag nyo na i-check. Tsaka ito, wag nyo nang baguhin mga ka-DIY. So check, okay na yon. And then pwede na natin tong i-on yung ating solar panel mga ka-DIY. So ayan, in-on na natin yung ating solar panel. So tingnan natin kung may lalabas sa solar panel. Wait lang natin kasi may delay yan. So pag pala in-on nyo yung solar mga ka-DIY, yung breaker, i-on nyo rin pala dito. Kasi naghihintay ako, hindi siya lumalabas. I-on nyo pala to kasi DC switch to ng solar mga ka-DIY. So ayan, meron na siyang, gumagana na siya mga ka-DIY. Meron tayong 344 volts, 5 amps or nasa, ayan yung output natin, 1,630 watts. Bakit mababa? Kasi yun lang yung kailangan ng bahay mga ka-DIY. Kapag grid tie kasi, ang i-harvest natin ay kung ano lang yung kailangan ng bahay mga ka-DIY. Kasi hindi tayo pwedeng mag-export.
So ayan yung grid, halos wala tayong kinukuha. Okay lang yan, magdi-negative konti o kaya magsi-zero yan. So yung buong bahay, pinapagana na yan ng solar mga ka-DIY. Kahit wala pang battery. So naka-grid tie mode lang muna tayo. So pang umaga lang to. So yung animation niya no, may pumupunta. Pero wala naman talaga yan mga ka-DIY. Kasi wala naman tayong battery. So joke lang yan. So ayan, minsan may lumalabas na konti no. Pero okay lang yan, nagsisiro naman yan. Ayan no. So goods na yan. So ayan, kumukonsumo na yung bahay ng 1,000. So nag-iiba-iba. Laundry shop kasi yung gumagamit dyan. So mga motorized. So hindi naman laging nag-o-on yun. Minsan nag-o-off. Kaya magpa-fluctuate yan up and down. So ayan na lang muna sa setup na to mga ka-DIY. Goods. Working na. So yung date and time, baguhin nyo na lang din yan sa basic setting. Pero yung pinaka-setting natin, pinakita ko naman, pag grid tie, battery, no bat nyo lang. No bat nyo yan. And then sa grid setting, gawin nyo lang 60 Hz, single phase. And then, yung time, ito, pabilisin nyo lang. Yung iba, wag nyo nang baguhin, default lang yan. Tapos sa system work mode, syempre, kapag grid tie, serial export to city, yung pipiliin nyo. Tapos baguhin nyo yung max solar cell, kung ilan yung solar panel. At ito, yan. Ginawa ko palang zero to, yung zero export power. Para wala talaga siyang kukunin kay Meralco. Pero yung default niyan, 20 watts yan mga ka-DIY. So ayun na lang muna. Pag dumating yung battery, set up natin siya ng full load. Ano ba yung full load? Pag full load mga ka-DIY, yung load ng bahay talagang sa inverter lang manggagaling. Yung Meralco natin, backup lang kapag nalobat yung battery or walang solar, saka lang siya lilipat kay Meralco. Wala siyang grid tie function kapag full load setup. Kasi ang load natin ay nandun lang sa load port or UPS port ng ating inverter mga ka-DIY. So ayun na lang muna, abangan nyo yung part 4 kapag dumating yung battery mga ka-DIY. So temporary lang yan kaya hindi ko na masyado pinix. So yun lang, maraming salamat and thank you for watching.